Mga kapapi, nandito tayo ngayon sa Latagan para manghanap at magkalkal at para manood na rin ng mga iba-ibang kwento at iba-ibang latagan ng mga tao. Ngayon nandito yung isang seller at entertainer. Ang ginagawa niya ay nagbebenta pala siya ng mga oil, essential oil. Pero pinapakita niya dito yung kakayahan niya na gumawa ng ito. So nandito tayo ngayon sa likod ng downtown ng Cebu. Dito yung mga latagan at kasalukuyan, pinapanood muna natin, pinatunghayan itong palabas niya para magbenta nitong mga gamot at kung ano-ano pa na pwedeng ipagkakitaan. So, pansamantala nating iiwan yon at nandito tayo ngayon. Maraming mga items, mostly sa mga items na nandito ay mga tools, mga hardware, may mga banig, mga kagamitan, office, mga car accessories, mga bola, mga tira-tirang mga parts ng kung ano-ano bagay na nanggaling doon sa mga basurahan at yung mga waste or nasa landfill na pinapagkakitaan pa rin. Ang maganda dito kasi yung iba dito is ninanakaw at dito binibenta sa mga naglalatag dito. So may mga bisikleta na mga parts at iba-ibang uri ng mga tao yung interest nila na nagpupunta dito kasi kung anong makikita mo dito ay mga bagay-bagay na possible na magagamit pa, like keyboard ng mga computer. So kung naghahanap ka niyan, you're lucky during the day kung makikita mo kasi walang assurance na ang bagay na yon ay nandun pa hanggang sa huling Sunday. So every Sunday mangyayari ito. Dito sila naglalatag. Maaga pa lang ang mga time na ito ay around mga 7 AM nang dumating sila. Pero may mga mas maaga pa na nagsilabasan na naglalatag na. Siguro mga alas 6 nandito na yung iba hanggang mag alas 8 at yun nga ang maganda dito, which is pangit din, is napakamura ng mga bagay-bagay na dito kasi nga may mga tao din na bumibili at galing ito sa nakaw mostly. So sa nakikita ko yung mga ayan, katulad ng mga manika, mga luggage, mga bags, may mga relos, mga bags at saka mga damit na rin, at saka yung mga home accessories, yung mga rugs, at saka mga jeans, may mga malalaki na mga relos, universal remote control, may mga faucet naman dyan, mga parts ng motor, yung mga rotor, mga bagahe, mga pang-camping. So paunahan na lang at yung mga gamit dyan ay halo-halo talaga. So kung masipag ka lang at matyaga na patingin-tingin, katulad ko na nandito, tinitingnan lang yung mga items at kung may matipuhan ka pag nakita ka na aangkop dun sa kung anong hilig mo o yung mga kagamitan na kailanganin mo. Kung nangyari, galing ka ng opisina tapos meron kang kulang na ganito, so pagtingin mo dito ay mga bagay na magagamit mo pa, rice cooker, katulad ng isang ito na may mga electric fan. So may mga nag-aayos pa ng mga cellphone at yung iba din ay nagngangalakal pa. So dumating, binibigay nila yung mga items na galing sa kanila or probably mga ninakaw nila. Yun nga lang ang pangit dito kasi kung nanakawan kayo, walang kayong swerte kasi yung mga seller na nandito ay ang nangyayari ay nai-encourage yung mga magnanakaw at saka mga akyat bahay at saka mga masasamang loobin.
Although hindi naman ito nila lahat, pero yung mga bagay na nandito ay shady at hindi mo talaga alam kung saan talaga nanggaling ang mga bagay na ito, yung mga relo, mga alahas, at yung mga laptop na rin, yung mga router, wire, lumang mga CD, tsaka may mga power tools dyan, parts ng bisikleta, at kung ano-ano pa. Hindi natin matumbok. Sapatos, mga tools, hardware, shades, mga sapatos rin, mga mamahalin, mga de-branded. So, kung maiisip mo kung saan ito nanggaling, may mga bago nga din naman mga items. Siguro galing sa mga tindahan na nagsara, at saka yung mga discarded na items na nalulumaan doon. Saka dito may mga power tools na rin. Ito yung mga nasa huling banda ng latagan dito. Tayo mga vice na magagamit pa. Ang ano nga lang dito kasi parang ninanakaw talaga kasi nilalagyan siya ng pinipinturahan siya ng bago. So yun lang naman po, at saka i-feature lang natin itong magandang bisikleta ni Kuya na Trek.